May vlog si Aiko Melendez kung ano ang nakikita at nararamdaman ni Jay Costura sa mga artista na binanggit ni Aiko Miss Dress. At isa na nga dito, ang Kim Pao. Tahimik lang daw at naka-private, especially daw si Paulo. Gusto daw private ang relasyon. Kaya daw baka next year, 2026, may pasabog daw at di pa raw handa mag-settle down. At walang baby daw na nakikita niya. Kasi daw very hardworking si Kim. Panoorin mo na lang ang vlog ni Aiko Melendez Miss Dress para maipaliwanag mo mabuti sa mga subscribers mo. So maraming salamat sa komento, Ginang Arlene Casis. Ang katunayan po niyan ay napanood ko na nga po itong vlog ni Miss Aiko Melendez. And medyo nalungkot lang po ako doon sa part na ngayong 2026. Wala tayong dapat abangan kay Kim and Paula Abilino kasi ang pinaprioritize pa rin ni Chinita Princess ay yung trabaho niya po dito sa showbiz. And syempre, hindi pa daw po ready si Kim Chiu mag-settle down. So nakikita ko pong dahilan mga ka-Kim Pao, kaya hindi pa po ready si Chinita Princess. Yun nga po yung kanyang career dito sa showbiz industry. Hindi pa siya handa, pero alam natin na nasa tamang edad na po si Kim Chiu. 35, so magta-36 na siya, tapos hindi pa siya handa mga kakimpaw. Well, ito yung desisyon ni Kim Chiu, kaya dapat natin pong igalang kung ano man po yung kanyang desisyon sa buhay. Kasi siguro marami pa pong pangarap niya sa buhay na gustong maabot bago po siya mag-settle down. So parang ibig sabihin nito mga kakimpaw, si Paula Abilino ready na siya, tapos si Kim Chiu parang siya yung hindi pa ready. Parang ganun yung nakikita natin eh. Base yan sa basa po ng isang card reader na si Jay Costura. Tapos parang 'di ba may isa pa pong card reader na nagsabi din na wala daw munang kasalan, wala daw pong baby na magaganap ngayong 2026. So isa lamang po yung nakikita po nilang basa kay Kim and kay Paulo. Kasi nga po mga kakimpaw, hindi pa handa si Chinita Princess. So possible na nag-alok na si Paulo pero hindi pa nga handa si Chinita Princess. So medyo mahirap nga po yun mga kakimpaw. Dapat po kasi parehas po yung kanilang desisyon, 'di ba? Parehas po yung kanilang willingness na matali sa isa't isa. Pero this time, si Chinita Princess, hindi pa po talaga ready mga kakimpaws. Antayin natin kung kailan po siya magiging handa. At sa mga nalulungkot naman po mga kakimpaw, sa balitang ito, relax lang tayo kasi malay nyo hindi ngayon 2026. Malay nyo by 2027 naman. Pero doon ako kumakapit sa malaking pasabog daw ni Kim and Paula Abilino this 2026. Ang katanungan, ano kaya yon? Ito kaya ipag-amin na at pagsasapubliko kung ano man ang meron sa kanila tapos by 2027. Tsaka magaganap yung pinakaantay po ng lahat ng Kim Pao fans. Well, yan yung dapat nating abangan mga ka-Kim-Pao kung ano ba yung step by step nilang gagawin para po yan sa kanilang pinaplano sa kanilang buhay. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga ka-Kim-Pao ang tungkol naman dito sa lumabas na write-ups mula po ito sa Abante. Sabi dito, Kim-Pao nagpakaligaya sa Norway. Biglang kinilig ang mga fan ni na Kim Chiu at Paula Abilino sa nag-post sa X dating Twitter na spotted ang kapamilya stars na magkasama sa airport papuntang Europe. As of this writing, may nag-post sa Instagram na netizen ang latest update kung saang bansa currently nakitang magkasama sina Kim at Paulo. Nasa Norway sila ngayong dalawa. Silang dalawa lang. May nag-reply sa comment nung nakakita kina Kim at Paulo sa Norway, double-checking kung kailan niya nakita ang celebrity couple. Really? Kailan mo sila nakita? Reply nung nag-post na spotted sina Kim at Paulo sa Norway, hindi ako ang nakakita. Pero yung friend ko na nasa Tromsø, Norway ngayon, naka-red si ate mo Kim Chiu. Pag nag-post si Kim Chiu ng Tromsø or anything about Norway, alam nyo na, si Paula Abilino ang kasama. May nag-claim kasi na netizens na nakakita at nakasabay nila sina Kim at Pao sa tour na nakapost sa social media the other way. Confirm magkasama during holidays sina Kim at Pao. Though yung in-upload na bikini pics ni Kim, late post yon, May 2025, amanpulo nila ni Pao. Fresh pa yung Voters Ink sa kamay ni Kim.
Nakasakay pa nga namin ang Kim Pao sa tour namin ngayon. Okay na yung ganitong post. Kung totoo man, please give them the privacy that they need and deserve. Buong 2025 sila nag-work. So deserve nila ang break away from prying eyes. That's it. Mula po ito sa panunulat ni Julie Bonifacio Gaspar mula po sa Abante. So nakasakay pa daw po nila sa tour si Kim and syempre si Paolo Avellino. At ang tanong nga po ng marami, kailan uuwi si Kim and si Paolo Avellino mula sa kanilang vacation? So merong mga nagsasabi na 2 to 3 weeks or pwedeng 1 month pa magtagal doon si Kim and syempre si Paolo Avellino kasi iba't ibang lupalo po ang pupuntahan nila para naman syempre ma-enjoy nila ang buhay bago po bumalik sa reality ng showbiz. Ang balitang kasama sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa Norway ay talagang parang spark na muling nagsindi ng apoy sa puso ng mga Kim Pao fans. Maraming taga-suporta ang biglang nabuhayan ng loob, hindi lang dahil sa mismong biyahe kundi dahil sa mensaheng dala nito. Una sa lahat, natural lang ang reaksyon ng fans. Matagal ding naghintay ang Kim Pao fandom sa kahit anong senyales, lalo na matapos ang katahimikan, ilang sightings, at puro haka-haka lang sa social media. Kaya nang lumabas ang balitang magkasama sila sa isang bansang kasing romantiko at tahimik ng Norway, para sa marami, ito ay hindi basta trabaho o lakad lang. Para itong patunay na may koneksyon pa rin, on-screen man o off-screen. Ikalawa, mahalagang tandaan na ang lakas ng Kim Pao ay nagmumula sa natural nilang chemistry. Hindi pilit, hindi scripted. Kaya kahit simpleng balita lang ng magkasama sila, sapat na iyon para magliyab ang imahinasyon at emosyon ng fans. Para sa iba, parang sinasabi nito na hindi pa tapos ang kuwento. Gayunpaman, may mas mature na pananaw din na lumalabas sa fandom. Marami ang nagsasabing masaya sila kahit ano pa ang tunay na estado ni Kim at Paolo. Basta magkasama, maayos at masaya ang dalawa. Hindi na rin agad nagdesisyon ng iba kung ito ba ay tungkol sa relasyon, proyekto o simpleng personal na lakad. Ang mahalaga, nandoon ang respeto at suporta. May isa pang mahalagang punto rito. Ipinapakita ng reaksyon ng fans kung gaano kalakas ang epekto ng Kim Pao bilang tambalan. Hindi lahat ng love team o screen partners ay kayang magpa-react ng ganito kahit walang opisyal na pahayag. Ibig sabihin, may emotional investment ang publiko at responsibilidad din yon sa mga fans na huwag ma-pressure ang dalawang artista. Sa huli, ang balitang ito ay isang paalala kung bakit buhay na buhay pa rin ang Kim Pao fandom. Hindi man malinaw ang lahat, ang mahalaga ay may pag-asa, kilig at respeto. Kung may susunod pang kabanata, romantiko man o profesional, handa ang fans. At kung wala man, mananatili pa rin ang suporta. Sa ngayon, sapat na muna ang isang simpleng katotohanan. Magkasama sila, masayang fans, at muling nabuhay ang kilig. Para sa akin, ang balitang magkasama sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa Norway ay positibo at nakakagaan ng loob, lalo na para sa mga fans na matagal nang naghihintay ng kahit simpleng update tungkol sa kanila. Una, malinaw kung bakit maraming fans ang nabuhayan ng loob. Matagal na kasing umiikot ang pananahimik, kaya anumang balitang magkasama sila, lalo sa isang lugar na hindi basta-basta, ay nagiging simbolo ng patuloy na koneksyon nila. Hindi man malinaw kung ito ay trabaho, bakasyon o personal na lakad, ang mahalaga ay may pagkakasama at pagkakaunawaan. Ikalawa, ipinapakita ng balitang ito na buhay pa rin ang interes at suporta ng publiko sa Kim Pao. Ibig sabihin, epektibo at tumak talagang tambalan nila. Hindi lahat ng artista ay may fandom na kayang manatiling tapat at maingat sa gitna ng kakulangan ng impormasyon. Gayunpaman, mahalaga ring manatiling balanced at respetado ang pananaw. Hindi kailangang agad lagyan ng label o pilitin ang sariling interpretasyon. Mas maganda kung ang saya ng fans ay nakaangkla sa suporta at paghanga, hindi sa pressure na maaring maramdaman ng dalawang artista. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay nagbigay liwanag at pag-asa sa mga fans, hindi dahil sa kumpirmasyon ng kung anuman, kundi dahil sa simpleng katotohanan na magkasama sila at mukhang maayos. Minsan, sapat na iyon para muling mabuhay ang kilig at paniniwala. Ang balitang ito ay hindi simpleng sismis o ordinaryong update lang para sa mga fans. Ito ay naging emosyonal na sandigan ng Kim Pao fandom. Sa isang iglap, ang dating pananahimik at pangungulila ng mga taga-suporta ay napalitan ng tuwa, kilig at pag-asa. Maraming fans ang biglang nabuhayan ng loob, hindi dahil may malinaw na kumpirmasyon, kundi dahil sa ideya na may dahilan para muling maniwala. Sa tagal ng panahon, nasanay na ang mga fans sa kakulangan ng balita.
Kaya nang pumutok ang balitang magkasama sila sa Norway, isang lugar na malayo, tahimik at simbolo ng privacy, nagkaroon ito ng mas malalim na kahulugan. Para sa fans, hindi basta-basta pinipiling destinasyon ang ganitong lugar kung walang tiwala, komportabling samahan o espesyal na dahilan. Kaya natural lang na marami ang makaramdam ng kilig at pananabik. Isa ring mahalagang aspeto ng balitang ito ay kung paano nito muling pinatunayan ang lakas ng Kim Pao bilang tambalan. Kahit walang opisyal na pahayag, kahit walang malinaw na detalye, sapat na ang simpleng balita para mag-ingay ang fandom. Ipinapakita nito na ang koneksyon ni Kim at Paulo, on-screen man o off-screen, ay may lalim na tumatago sa emosyon ng mga tao. Hindi ito pilit, kusa itong nararamdaman. Gayunpaman, kapansin-pansin din ang pag-usbong ng mas mature na pananaw sa hanay ng fans. Marami ang masayang-masaya, pero sabay pa rin nagpapaala sa isa't isa na igalang ang privacy ni Kim at Paulo. Hindi lahat ay agad naglalagay ng label o naghahanap ng kumpirmasyon. Sa halip, pinipili ng ina magdiwang sa simpleng katotohanan na magkasama sila at mukhang maayos ang samahan. May halong kilig, pero may kasamang pag-unawa. May saya, pero may respeto. Ito ang isang magandang senyales ng paglago ng fandom, mula sa pagiging impulsive hanggang sa pagiging mapagmatyag at maalaga sa mga iniidolo nila. Sa mas malawak na konteksto, ang balitang ito ay patunay na minsan, hindi kailangang ipagsigawan ng lahat para maramdaman ang koneksyon. Ang katahimikan, kapag sinamahan ng isang simpleng balita ng pagkakasama, ay mas nagiging makahulugan. Parang sinasabi nito na may mga bagay na mas pinipiling alagaan ng tahimik. Sa huli, ang balitang magkasama sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa Norway ay hindi lang tungkol sa lugar o sa biyahe. Ito ay tungkol sa pag-asa at patuloy na suporta. Kahit ano pa ang tunay dahilan ng kanilang pagkakasama, malinaw na muli nitong binigyan ng liwanag ang puso ng mga fans. At minsan, iyon na ang pinakamahalaga. May ilang pang mahalagang bagay na maaring idagdag sa balitang magkasama sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa Norway, lalo na kung titingnan ito sa mas malalim at mas mahabang pananaw. Una, mahalagang banggitin na ang ganitong klase ng balita ay sumasalamin sa uri ng fandom na meron ng Kim Pao, mga taga-suportang marunong maghintay. Hindi lahat ng saya ay kailangang manggaling sa kumpirmasyon o grand announcement. Minsan, sapat na ang presence at consistency para manatiling buo ang paniniwala ng fans. Ipinapakita nito na hindi mababaw ang suporta, may lalim at may tiwala. Ikalawa, posibleng ang pagkakasama nila sa Norway ay may kaugnayan sa personal growth ng dalawang artista. Ang pagpunta sa isang tahimik at malamig na lugar ay maaring simbolo ng pahinga, pagninilay o paglayo muna sa ingay ng industriya. Kung magkasama man sila roon, maaring indikasyon ito ng isang samahan na komportable at hindi kailangang ipangalandakan. Ikatlo, may epekto rin ito sa public image ni Kim at Paulo. Ang ganitong klaseng balita, walang drama, walang kontrobersya, ay nagbibigay ng positibong impresyon. Dalawang profesional na tao na marunong magbalanse ng career at personal na buhay. Sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang maling balita, ang katahimikan nila ay nagiging anyo ng dignidad. Ikaapat, hindi rin may kakailan na ang balitang ito ay muling nagbubukas ng posibilidad ng mga susunod na proyekto. Kahit hindi ito kumpirmado, natural lang sa fans at industriya na mag-isip, baka may paparating na collaboration, serye o pelikula. At kung mangyari man yon, malinaw na handa ang publiko dahil buhay na buhay pa rin ang interes. Higit sa lahat, ang pinakamahalagang may dagdag ay ang paalala sa fans, mas masarap ang kilig kapag sinabayan ng respeto. Ang tunay na suporta ay hindi naniningil ng paliwanag, hindi nagmamadali ng sagot, at hindi gumagawa ng pressure. Sa ganitong paraan, mas nagiging healthy ang relasyon ng artista at fandom. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang dagdag kilig, ito ay dagdag pananaw. Isang paalala na minsan, ang mga tahimik na galaw ang mas malakas ang epekto at ang pag-asa kapag inalagaan ng maayos, mas tumatagal.